Good morning, grade 9. Ito po ang ating aralin ngayon sa Filipino 9, Quarter 2, Module 1. Binabati kita at natapos mo ang bahaging subukin natin. Ngayon, sasabayan kita sa pagbasa sa kaligirang pangkasaysayan ng tanka at haiku. Kaligirang pangkasaysayan ng tanka at haiku. Isinalin sa Pilipino ni M.O. Jackson. Ang tanka at haiku ay anyo ng tula na pinahalagahan ng panitikang Hapon. Ginawa ang tanka noong ika-8 siglo at ang haiku noong ika-15 siglo. Sa mga tulang ito, layong pagsamasamahin ang mga ideya sa pamamagitan ng kakaunting salita lamang. Ang tanka at haiku, ito ay isang uri ng tula ng Hapon. Ito ay madamdamin na pagpapahayag sa mga salitang ginamit sa tanka at haiku. Ginawa ang tanka noong ika-8 siglo at ang haiku naman ay ginawa noong ika-15 siglo. Ang unang ginawa ng tula ng Hapon ay ang tanka. O, tandaan ninyo ha. Ang pangalawang ginawa ay ang haiku. Ang haiku, ito ay naging popular talaga dahil nga pinaikli yung salita. Ginawa na lang ng 17 pantig, samantalang ang tanka ay ginawang 31 pantig. Ang pinakaunang tanka ay kasama sa kalipunan ng mga tula na tinatawag na manusyo o collection of 10,000 leaves. Antolohiya ito na naglalaman ng iba't ibang anyo ng tula na karaniwang ipinahayag at inaawit ng nakararami. Ito pong manusyo o collection of 10,000 leaves, ito po ay aklat po ito. O halimbawa, gusto mong makita ang mga iba't ibang anyo ng tula, ay titingnan mo lang po sa aklat ng manusyo. Okay. Sa panahong lumabas ang manusyo, kumawala sa makapangyarihang impluwensya ng sinaunang panitikan Chino, ang mga manunulat na Hapon. Ang mga unang makatang Hapon ay sumusulat sa wikang Chino sapagkat eksklusibo lamang ang wikang Hapon sa pagsasalita at wala pang sistemas ng pagsulat. Sa pagitan ng ika-5 hanggang ika-8 siglo, isang sistema ng pagsulat ng Hapon ang nilinang mula sa karakter ng pagsulat sa China upang ilarawan ang tunog ng Hapon. Tinatawag na kana ang punimikong karakter na ito na ang ibig sabihin ay hiram na salita. Ang ibig sabihin nito, ang Hapon ay wala pa sila sa talagang sarili na sistema sa pagsulat. Humihiram po sila sa China para sila ay makasulat. No, magkaroon din sila sistema sa pagsulat. Kaya nga kung papansinin mo ngayon, kung ang sistema ng pagsulat ng Chino at ang Hapon ay halos magkahawig po. Dahil ang Hapon, doon po sila kumuha ng ideya ng sistema sa pagsulat sa Chino. Kaya tinatawag nila na kana. Ito po ang kana na punimikong karakter na ito ay ibig sabihin ay hiram na mga pangalan. So, ngayon ay meron na silang sistema sa pagsulat. Okay. Noong panahon na nakumpleto na ang manusyo, nagsimulang pahalagahan ng mga makataong Hapon ang wika nila sa pamamagitan ng madamdaming pagpapahayag kung historikal ang pagbabatayan. Ipinahayag ng mga Hapon na ang manusyo ang simula ng panitikan nilang nakasulat
na matatawag nilang sariling-sarili nila. Okay. Maikling awitin na puno ng damdamin ang ibig sabihin ng tanka. Bawat tanka ay nagpapahayag ng emosyon o kaisipan. Karaniwang paksa naman ang pagbabago, pag-iisa o pag-ibig. Kung ano yung ipapahayag, ang ibig nila sabihin sa isang tao, dadaan nila sa tula. Okay. Para maipahayag ang madamdamin nilang gustong iparating sa isang tao. 3 sa mga taludtod ay may tig-7 bilang ng pantig, samantalang tig-5 pantig naman ang 2 taludtod. Ito po ay 3 sa mga taludtod ay may tig-7. Ito po ay tanka. 3 taludtod, alam ba ninyo kung anong taludtod? So, linya po yun. Isang linya ay magkaroon ng 7 tig-7 pantig. 7 pantig sa isang linya. Pangalawa, 7 ulit. Pangatlong linya, 7 ulit. Tapos, sunod na linya, 5 pantig na lang. Sa sunod na linya, 5 pantig din. So, may kabuuan na 31 pantig. Yun po ang tanka. Nagiging daan ang tanka upang maipahayag ang damdamin sa isa't isa. Ang nagmamahalan, lalaki at babae. O ginagamit din ito. Ginadaan sa tula kapag manliligaw ang lalaki sa babae. Ginagamit din sa paglalaro ng aristokrat. Ginagamit din. Yan man to karugtong. Ang tanka, kung saan nilikha ng 3 taludtod at dudugtungan naman ng ibang tao ng 2 taludtod upang mabuo ang isang tanka. Gaya ng naipahayag sa unang bahagi ng tekstong ito, noong ika-15 siglo, isinilang ang bagong anyo ng pagbuo ng tula ng mga Hapon. Ang bagong anyo ng tula ay tinatawag na haiku. So, ano ba ang bagong tula na ginawa ng Hapon? Yun po ay tinatawag natin na haiku. Kasi, di ba, ang pantig ng tanka ay 31. So, pinaikli pa nila yung salita at ginawa na lang ng 17 pantig. Kaya nga, mas sikat itong tulang haiku kaysa tanka. Mas popular ang haiku. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, lumaganap ng lubos ang haiku. Binubuo ng 17 pantig na nahati sa 3 taludturan. So, ang haiku ay may 3 taludtod lamang. Sa isang linya ay mayroon siyang bilang na 7. Sa sunod na linya ay may bilang siya na 5. Sa sunod na linya ay may bilang siya ng 5. May kabuuan ng 17. Pwede ring magkapalit-palit. Halimbawa, ihuli mo yung, unahin mo yung unang taludturan, 5. Sunod na taludturan, 5. Sa huli, 7. Okay lang po yun, basta ang kabuuan ay 17. Noong panahon ng pananakop ng mga Hapon sa Pilipinas, nagbalik pala ako. Lubos na ang haiku, binubuo ng 17. Binubuo ng 17 pantig na nahati sa 3 taludturan. Sorry na kaya nagbalik-balik. Ang pinakamahalaga sa haiku ay ang pagbigkas ng taludtod na may wastong antala at hinto. Wastong antala o paghinto. So, ginagamit to sa pagbigkas ng isang tula. Kiro ang tawag dito o sa English ay cutting. Ito ay biglang paghinto, no? Ang kiro, ito ay bigla lang sa paghinto kung babasahin mo ang isang tula. Ang kiro
ay kahawig sa sinsura sa ating panulaan. Okay. Ano ba yung paano? Yung pahilis, no? Halimbawa, quit, isang pahilis. So, ang ibig sabihin noon ay saglit lang ang paghinto. Kapag dalawang pahilis at tuldok ang gagamitin, yun ay matagal na paghinto. Yun ang tinatawag natin na kiriji. Naman ang salitang paghihintuan o cutting words. Ito ay kadalasang matatagpuan sa dulo ng isa sa huling tatlong parirala ng bawat berso. Ang kinalalagyan ng salitang pinaghihintuan ay maaring makapagbigay daan na mapag-isipan ang kaugnayan ng naunang berso sa sinundang berso. Maaari din namang makapagbigay daan ito sa marangal na pagwawakas. Ang mga salita ng ginamit ay maaring sagisag ng isang kaisipan. Halimbawa, ang salitang kawasu ay palaka na nagpapahiwatig ng tagsibol. Okay. Ang shiguri naman ay unang ulan sa pagsisimula ng taglamig. Mahalagang maunawaan ng babasa ng haiku at tanka ang kultura at paniniwala ng mga Hapon upang lubos na mahalaw ang mensaheng nakapaloob sa tula. Ito po ang estilo ng pagsulat ng tanka at haiku. Parehong anyo ng tula ang tanka at haiku ng mga Hapon. Maikling awitin, ang tanka na binubuo ng 31 pantig na may 5 taludtod. Karaniwang hati ng pantig sa mga taludtod ay 7, 7, 7, 5, 5, 5, 7, 5, 7, 7 o maaaring makapagpalit-palit. Din ang mga kabuuan ng pantig ay 31 pantig pa rin. O walang problema kung magkapalit-palit ang bilang. Ang importante ay yung kabuuan ng pantig ay 31. Samantalang haiku ay pinaikli. So, ang salita sa tanka may 17 bilang ang pantig na may 3 taludtod. Maaaring ang hati ng pantig sa mga taludtod ay 5, 7, 5. Taludtod ay ibig sabihin linya ha. Sa isang linya may 5 pantig, sa sunod na linya may 7 pantig, sa sunod na linya ay may 5 pantig na may kabuuan ng 17 pantig. Pwede rin magkapalit-palit iyon basta ang kabuuan ay 17 pantig. Karaniwang paksa ng tanka ay pagbabago, pag-ibig, pag-iisa. Ang paksang ginamit naman sa haiku ay tungkol sa kalikasan at pag-ibig. Parehong nagpapahayag ng masidhing damdamin ang tanka at haiku. So, okay. So, ito po ang halimbawa para maintindihan nyo ng mabuti. So, ito halimbawa ko sa inyo kung paano ba gumawa ng haiku. Okay. Ito, bibilangin natin. Number 3. Ililigtas ko. So, sa isang linya, ilang pantig ba ang ililigtas? Ililigtas. So, may 4. Ang ku, isang bilang. So, magkaroon siya sa isang linya ay 5 pantig. Mabihag, mabihag, may 3 pantig. Man, isa. Nang, isa. Mundo, 2 pantig. So, may bilang siya sa pangalawang linya na 7. Mabihag, 3. Man, ng mundo. So, may sa pangatlong linya, aking katuto. So, meron siyang pantig na 5. Kaya, 5, 7, 5. May kabuuan ng 17 pantig. Ito ay tinatawag natin na haiku. Naintindihan po? Ito, ang halimbawa ng tanka. Kay bilis ng panahon. Ilang bilang ba? Kay bilis 3. Ng isa. Panahon
tatlo. So, 7 pantig sa unang linya. Pangalawa, nang tayo nagkalayo. O, may 7 ulit na pantig. Nag-iisa sa dilim. 7. Walang magawa. 5 pantig. Di pinapansin. 5 din. Andi, isa. Pinapansin. So, merong 4. So, ang kabuuan nito, kung bibilangin mo, magkaroon siya ng 31 pantig. So, ilan ba taludtod ang tanka? Ilan ba? 1, 2, 3, 4, 5. 5 taludtod o linya. Samantalang ang haiku ay 3 linya lang. 3 taludtod. May kabuuan ng 17 pantig. Ang ang assignment nyo para ipasa nyo sa November 6 sa pagbalik natin, gagawa lang po kayo ng tula, isang tula ng haiku at isang tula ng tanka na nagpapahayag din ng madamdamin na mga salita. Kagaya nito, ililigtas ko, mabihag man ang mundo, aking katuto. So, ayan. Madamdamin na mga salita ang ginamit. O ganun din ang gagawin ninyo. Tapos, intindihin ninyong mabuti ang kaligirang pangkasaysayan ng tanka at haiku. Okay, yun lang po at maraming salamat. Sa susunod ulit. Bye-bye!